Kamusta mga ka-channel? I hope everyone's safe and well. Ako po si Shasha at sa channel pong ito, aking ibinabahagi ang ilang mga crime stories na naganap hindi lamang dito sa Pilipinas maging sa ibang sulok ng mundo. Kaunting kahilingan lamang po, kung inyong magugustuhan ang inyong maririnig, huwag pong kalimutang i-click ang subscribe button, i-click nyo na rin po ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos. Sarang hey! Dadalhin tayo ng kasong ito sa London, UK. Ang London ang capital city ng United Kingdom. Ito ang pinakamalaking metropolis ng bansa at nagsisilbing economic, transportation at cultural center ng bansa. Ang syudad ding ito ang isa sa pinakamatanda at greatest city in the world. Isa ito sa pinaka-iconic na syudad dahil sa napakayaman nitong history, makulay na kultura at mga world-class attractions. Sa lugar na ito matatagpuan ang Buckingham Palace na pagmamay-ari ng monarkiya. Mayroon itong 775 rooms, kabilang narito ay 19 na staterooms, 52 royal and guest bedrooms, 188 staff bedrooms, 92 offices at 78 bathrooms. Dito rin matatagpuan ang Tower Clock o mas kilala sa tawag na Big Ben, ang sikat na museum na Westminster Abbey, ang Tower Bridge at marami pang iba. Base sa census, tinatayang mayroong halos 10 million population ang London as of 2024 at almost 8% ng populasyon na ito ay binubuo ng Indian community. Dumagsa ang mga Indian immigrants sa UK nang matapos ang World War II noong 1950s hanggang 1960s nang maglabas ang gobyerno ng batas na pinapayagan ng mga immigrants na makapasok sa bansa sa ilalim ng British Nationality Act 1948. Kasama sa mga immigrants na ito ay ang pamilya ni Nina Olk. Originally, nagmula ang mga magulang ni Nina sa Punjab, India. Nag-migrate ang kanilang pamilya sa UK para sa mas magandang buhay at mas magandang edukasyon para sa kanyang dalawang nakatatandang kapatid na lalaki. Ayon sa kwento ng ina ni Nina, sobrang proud ang kanyang ina dahil noong araw nakarating sila sa UK sakay ng eroplano at hindi ng barko. Isang patunay na noon pa man ay may sinasabi na sila sa buhay. Ang ama ni Nina ay galing sa isang prominenteng pamilya sa Punjab. Meron itong 6 pang kapatid at nagmamay-ari sila ng isang malaking sakahan. Bukod doon, nagmamay-ari din ang kanilang pamilya ng ilang mga paupahang bahay sa India. Nang dumating ng UK, nagtrabaho ang kanyang ama bilang isang dishwasher. Sa paglalarawan ni Nina, guwapo ang kanyang ama. Matangkad ito, matangos ang ilong at mayroong magandang muka. Dati rin itong isang sikat na wrestler sa India. Ang kanya namang ina, katulad ng maraming kababaihan sa India, ay isang housewife na siyang in charge sa pagpapatakbo ng kanilang pamamahay. Si Nina ang bunso sa 3 magkakapatid at nag-iisang babae. Nang dumating sila ng UK, tumira ang pamilya niya sa Birmingham sa isang maliit na apartment. Dahil na rin sa kulturang kinalakihan ng kanyang mga magulang, hindi naging masyadong masaya ang kanyang ama't ina na nagkaroon sila ng anak na babae. Para sa kanila, isa itong sumpa at eventually ay magdadala sa kanila ng malas. Dahil doon, lumaki si Nina sa loob ng pamamahay na iyon na walang pagmamahal. Sa edad na 6 na taon, si Nina na ang nagpapatakbo ng kanilang bahay. Sa murang edad, marunong na itong maglaba, magluto, maglinis ng bahay. Naging utusan siya at tagapagsilbi ng kanyang buong pamilya. Hiwalay din ang kanyang kwarto mula sa kwarto ng kanyang mga kapamilya. Lahat ng kwarto ng kanyang mga kuya at ng kanyang ama't ina ay nasa ikalawang palapag, habang si Nina naman ay nagkasya na lamang sa isang napakaliit na kwarto sa unang palapag ng bahay. Kumpleto ng gamit ang kanyang mga kapatid sa kanilang kwarto. Malambot na kama, komportableng unan, comforter, makapal na kumot, habang si Nina ay nagtitiis lamang sa napakanipis na karton at kumot sa ibabang bahagi ng kanilang bahay. Wala din itong unan o kahit na anong gamit sa kanyang kwarto. Ganito siya pinalaki ng kanyang magulang kaya't hindi iyon minasama ni Nina. Para sa kanya, normal lahat ng nangyayari sa loob ng kanilang bahay. Marahil para sa kanya ay iyon ang purpose niya sa kanyang buhay na ipinanganak siya upang pagsilbihan ang kanyang mga kapatid at magulang. Habang lumalaki, pinagbawalan siya ng kanyang mga magulang na tumingin sa mata habang nakikipag-usap sa kanila.
Binawalan din siyang sumabay sa kanilang kumain sa hapag, makipag-usap sa kanila o makipagkwentuhan man lamang. Naiba siya sa kanila at ang importante lamang ay ang kanyang dalawang nakatatandang kapatid na lalaki. Dahil bawal siya makipag-usap sa kanila o tumingin sa kanilang mga mata, sa murang edad natutunan ni Nina kung paano makiramdam. Kung ano ang gusto ng kanyang pamilya base lamang sa galaw ng kanilang mga mata, malimit sa kumpas ng kanilang mga kamay o ekspresyon ng kanilang mga mukha. Hindi nagreklamo si Nina dahil muli ito ang paraan kung paano siya pinalaki ng kanyang mga magulang. Sa isip niya ay walang mali sa pagtrato sa kanya ng kanyang ama at ina, na sigurado siya na ang mga batang babae na kasing edad niya ay ganoon din ang sitwasyon sa kanilang pamamahay. At sa kabila ng pagmamalupit na ito ng mga kaanak ni Nina sa kanya, lumaki pa rin itong isang masayahing bata. Ngunit kahit sa eskwelahan, hindi pa rin nakaligtas ang batang si Nina mula sa kalupitan ng mundo. Malimit siyang pinagtatawanan ng kanyang mga kaklase dahil sa kanyang itsura. Minsan ay dinuduraan din siya ng kanyang mga kaklase at kalimitan ay tinatapon ng mga ito ang kanyang baong pagkain. Ngunit baliwala lahat iyon sa kanya dahil muli sanay na siya sa ganoong treatment, kaya't akala ni Nina ay maayos at normal lamang ang lahat. Nagpatuloy ang buhay ng batang si Nina sa ganoong kondisyon hanggang tumungtong ito ng 14 na taon. Na mga panahong iyon, isa ng ganap na dalaga si Nina at meron ng buwan ng dalaw. Isa sa mga tungkulin ni Nina sa kanilang pamamahay ay ang siguruhin na nakahanda na ang pagkain ng kanyang ama bago pa man ito dumating galing trabaho. Isang gabi dumating itong lasing kasama ang ilan sa kanyang mga kaibigan. Nang mga panahong iyon, nakapagtayo na ito ng business sa London, mga restaurant at ilang bars. Nagmamay-ari na din ito ng ilang mga paupahan sa kanilang lugar. Dahil nasa unang palapag lamang ang kwarto ni Nina, rinig na rinig nito ang tawanan ng mga taong kapapasok pa lamang ng bahay. Parang lasing ang mga ito at marahil inimbita ng kanyang ama ang kanyang mga kaibigan upang sa kanilang bahay maghapunan. Nang gabing iyon, parang may boses na bumubulong kay Nina na nagsasabing wag na siyang lumabas ng kwarto. Ngunit wala siyang magawa dahil kahit hindi siya lumabas ay hahanapin siya ng kanyang ama at maaaring kagalitan din siya ng kanyang ina. Tumayo si Nina at tumulak papuntang kusina. Ihinanda nito ang pagkain ng kanyang ama at ng kanyang mga kaibigan. Inilagay nito sa isang gintong tray ang pagkain at saka pumasok sa kanilang dining area. Pagpasok niya sa loob, inilipag niya ang pagkain sa lamesa at saka tumayo sa may hagdan sa gilid ng kanilang dining area habang hinihintay niyang matapos kumain ang kanyang ama at ang kanyang mga bisita. Nang matapos kumain, muli siyang tinawag ng kanyang ama. Iniligpit niya ang mga pinggan at nang akmang tatalikod na, hinila siya ng kanyang ama at ihinagi sa lamesa. Tumilapon lahat ng pinggan at kubyerto sa sahig. Dinig na dinig ni Nina ang pagkabasag ng pinggan. Habang nakahiga sa lamesa, napalibutan siya ng mga mukha ng lalaking kasama ng kanyang ama. Ang mga lalaking iyon ay mga lalaking tinuring niyang tsuhin simula sa pagkabata. Ngunit ang pinakamasakit, ang kanyang ama ang unang lumapastangan sa kanya ng gabing iyon. Sa ibabaw ng lamesa, pinagsamantalahan siya ng kanyang ama sa palibot ng kanyang mga kaibigan. Nang matapos ito, pinagpasapasahan naman siya ng kanyang mga tsuhin. Hindi pa nasiyahan, binugbog pa siya ng mga ito. Panay kalmot, suntok, sugat sa buong katawan ang inabot ni Nina ng gabing iyon. Ang huling natandaan ni Nina ay may humampas ng bote sa kanyang ulo kaya't nawalan ito ng malay. Halos 2 araw na walang malay si Nina sa loob ng silid na iyon. Nagising na lamang siya dahil merong nagbagsak ng pinto. Nang iminulat niya ang kanyang mata, nakita niya ang muka ng kanyang ina. Takot na takot si Nina kaya't mabilis siyang bumangon sa pagkakahiga. Sinalat niya ang kanyang ulo at narealize niya na matigas na ang kanyang buhok dahil natuyo na ang dugo. Ngunit hindi niya alintana ang tama niya sa ulo at sa buong katawan. Takot na takot si Nina dahil makalat sa loob ng silid at naroroon pa rin ang mga basag na pinggan at tsak na pagagalitan siya ng kanyang ina dahil hindi pa rin siya nagliligpit. Tumayo siya sa pagkakaupo sa sahig at agad na kinalap ang mga pinggan. Sinigawan siya ng kanyang ina at sinabing siya na lamang ang maglilinis ng kalat at inutusan siyang maligo at ayusin ang kanyang sarili. Napangiti si Nina dahil pakiramdam niya ay parang mahal siya ng kanyang ina, na mas inuna nitong paliguin siya kaysa pagalitan. Dahil ipinag-utos ng kanyang ina,
Mabilis na tumalima si Nina. Pumasok siya sa kanyang kwarto at naligo ng may ngiti sa kanyang mga labi. Lumipas naman ang ilang buwan. Nagpatuloy ang buhay ng dalagitang si Nina. Walang ni sino man ang nagbanggit o nagtanong kung anong nangyari sa loob ng silid kainan ng gabing iyon. Ngunit hindi pa doon nagtatapos ang dilubyo sa buhay ni Nina. Tumigil ang buwan ng dalaw ng dalaga at unti-unting lumobo ang kanyang tiyan. Sinabi niya ito sa kanyang ina at ang hinala nito ay nagdadalang tao si Nina. Dinala siya ng kanyang mga magulang sa ospital upang maipa-check up at doon na nga nakumpirma na buntis ang 14 anyos na dalaga. Sa halip na yakapin, isang malutong na sampal ang natanggap ni Nina mula sa kanyang ina. Tinawag siya nitong malandi at isinisi sa kanya ang nangyari. Nakasalanan nito kung bakit ito nabuntis. Hindi nagsalita si Nina at tinanggap na lamang niya lahat ng masasakit na salitang binitawan ng kanyang ina na maaaring siya nga ang may mali at baka siya nga ang may kasalanan ng lahat. Muli naging sunod-sunuran si Nina sa lahat ng dikta ng kanyang mga magulang. Ganoon siya pinalaki ng kanyang ama at ina na siya ang palaging mali, na isa lamang siyang utusan at kailangan niyang gawin lahat upang mapasaya niya ang mga ito. Dahil wala naman itong asawa at nagbuntis ng hindi kasal, walang naging ibang choice ang mga magulang ni Nina kundi ipalaglag ang bata. Kinabukasan, nagpunta sila sa isang klinik upang ipatanggal ang sanggol sa kanyang sinapupunan. Habang naghihintay na maisagawa ang procedure, pinagsuot siya ng medical gown ng nurse at pinaupo sa isang tabi. Habang naghihintay ng instruction mula sa mga medical staff, nilapitan siya ng isang nurse na may blonde na buhok. Hinaplos nito ang mukha niya at saka tinapik ang kanyang balikat. Niyakap siya ng nurse at saka tinitigan sa mata. Kinalma siya ng nurse at sinabing magiging maayos din ang lahat. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Nina na mayroong nagmamahal sa kanya. Kakaiba para sa kanya ang ganoong pakiramdam dahil hindi ni minsan siyang pinakitaan ng kanyang mga magulang at kapatid ng pagmamahal. Habang sumasailalim sa procedure, tandang-tanda ni Nina ang hangin na pumasok sa kanyang katawan at kung paanong lumabas ang buhay mula sa kanyang sinapupunan. Ngunit muli, walang nagawa si Nina. Lumipas ang 3 taon, nagpatuloy ang buhay ng dalagang si Nina. Dahil nasa tama ng edad, kailangan na siyang ipakasal ng kanyang mga magulang. Sa kultura ng mga magulang ni Nina, sa edad na 16, maaari nang ipakasal ang mga babaeng anak ng pamilya. Ngunit dahil nga sa nangyari sa kanya, walang matinong lalaki sa kanilang community ang tatanggap sa kanya. Kailangan na siyang ipakasal ng kanyang mga magulang dahil marami na ang nagsususpetsa na may mali sa kanya dahil 17 na nga siya ay wala pa rin itong nobyo o wala pa ring balita ng kanyang pagpapakasal. Dito na kinausap ng kanyang ama ang isa sa kanyang mga tsuhin. Ang tsuhing ito ay isa sa mga lalaking lumupastangan sa kanya ng 14 na taong gulang pa lamang siya. Nagplano silang ipakasal siya sa anak nitong binata at kapalit noon ay babayaran sila ng kanyang ama. Sa kasunduang iyon, maipagpapatuloy ng binatang anak nito ang kanyang buhay. Hindi nito kailangang makisama sa kanya bilang asawa. Maaari pa rin itong makipagrelasyon sa kung sino man ang gustuhin nito at si Nina ay magiging parausan ng kanyang father-in-law at utusan naman o alila ng kanyang mother-in-law. Kapalit ng malaking halaga, napapayag ng kanyang ama ang kanyang tsuhin. Itinakda ang pag-iisang dibdib ng dalawa at nagkaroon lamang ng isang maliit na salo-salo. Halos pamilya lamang ng 2 partido ang naroroon kasama ang pinakamalalapit na kaibigan at kamag-anak. Nang matapos ang kasal, binigay na siya ng kanyang mga magulang sa pamilya ng kanyang asawa. Pagdating sa bahay na iyon, as expected, hindi rin bumuti ang kalagayan ni Nina. Nagsilbi siyang katulong at utusan ng buong pamilya. Kapag bored ang kanyang father-in-law, ginagalaw siya nito at binubugbog. Wala siyang naging kahit na anong koneksyon sa lalaking kanyang pinakasalan at halos hindi nga sila nagkikita at nag-uusap. Nagkaroon ito ng sarili niyang buhay at halos hindi umuuwi sa kanilang bahay. Nagpatuloy ng ganoon ang sitwasyon ni Nina ng ilang taon. Ngunit ng kalaunan, dahil isa na naman ngang bibig ang pakakainin sa loob ng pamamahay na iyon, inutusan siya ng kanyang mother-in-law na maghanap ng trabaho. Kailangan niyang maghanap buhay upang una, mapakain niya ang kanyang sarili at pangalawa, buhayin rin ang pamilya ng kanyang asawa. Walang nagawa si Nina kundi maghanap ng trabaho.
Hindi naman siya nabigo at nakahanap siya ng trabaho sa isang malaking korporasyon. Dahil isang people pleaser, nagustuhan siya ng mga boss sa kumpanyang iyon, kaya't kumita siya ng malaking pera sa pagtitimpla ng kape, paglilinis at naging isang dakilang alalay at utusan ng mga boss. Ngunit kahit na anong laking pera ang iuwi niya ay kulang pa rin para sa pamilya ng kanyang asawa. Inutusan siya ng mga ito na maghanap pa ng isa pang trabaho na hindi naman tinanggihan ni Nina bilang isang people pleaser. Nakahanap siya ng isa pang part-time job bilang sales agent ng mga cabinet sa kusina. Noong una akala niya ay hindi niya magugustuhan ang ganoong trabaho, ngunit nagulat siya dahil hindi nagtagal ay minahal niya ang trabahong iyon. Dahil sa pagtitinda ng mga cabinets, marami siyang nakausap na mga tao. Dito niya naramdaman na meron palang mga tao na pwedeng makinig at magbigay ng atensyon sa kanya. Ngunit sa kabila ng mga sakripisyong iyon at pagsisilbi sa pamilya ng kanyang asawa ay hindi pa rin tumigil ang pang-aabuso. Patuloy ang pangahalay at pananakit sa kanya ng kanyang father-in-law. Malimit ay tinatali siya nito sa paa ng alambre. Minsan ay binibitin din siya nito ng patiwarik habang walang saplot. Ang kanyang mother-in-law naman ay ganoon din. Malimit siya nitong ginugutom. Minsan ay binibigyan siya nito ng pagkain at bago pa man siya makasubo, itatapon nito ang pagkain sa basurahan, saka naman siya isusubsub doon upang ipakain iyon sa kanya. Dahil sa pagmamalupit na iyon, tila unti-unting naupos si Nina. Nawalan siya ng ganang kumain at mabuhay. Hindi na niya maiwasang tanungin ang nasa itaas kung ano pa ba ang kailangan niyang gawin upang makaranas naman siya ng kahit na kaunting pagmamahal. Doon na siya nagsimulang questionin ang mundo kung dapat pa ba siyang mabuhay. Dito na nagdesisyon si Nina na bumalik sa kanilang bahay. At least doon, alam niya ang kanyang lugar. Isa siyang katulong at isang utusan. Hindi siya binubugbog doon at nakakakain siya ng tama sa oras. Mas mabuti ang kanyang kalagayan doon kaysa sa bahay ng kanyang asawa. Ngunit pagkakita pa lamang sa kanya ng kanyang ama ay sumimangot na ito agad sa kanya. Sampal at sabunot din ang natanggap nito mula sa kanyang ina. Hindi nila nagustuhan ang kanyang ginawa dahil maaari silang pagtsismisan ng kanilang mga kapitbahay. Para sa mga ito, napaka-importante ng dangal sa kanilang pamilya at hindi sila makakapayag na sirain ito ng kahit na sino. Dahil doon, kinaladkad siya ng kanyang ama at ikinulong sa kanyang kwarto. Makalipas ang isang araw, dumating naman ang kanyang dalawang kapatid. Nag-usap ang mag-aama at nagdesisyon na tapusin na ang buhay ni Nina. Sipa, suntok, pananakal ang ilang araw na tiniis ni Nina mula sa kanyang ama at mga kapatid. Naroon din ang kanyang ina at ang kanyang sister-in-law, ngunit wala silang ginawa upang ialis siya sa sitwasyon na iyon. Lumong-lumo na si Nina ng mga panahong iyon dahil wala na siyang ibang mapuntahan. Ang kaisa-isang lugar na pwede niyang balikan sa kasamaang palad ay isa din palang impyerno. Naubos na ang lahat ng lakas ni Nina kaya tumingala siya sa kisame at saka ibinulong na suko na ako. Kumuha siya ng isang bote ng paracetamol mula sa cabinet at nilaklak ang lahat ng tabletas na nasa bote. Panalangin niya sa may kapal na sana ay hindi na siya magising pa. Ngunit hindi pa rin doon nagwakas ang dilubyo sa buhay ni Nina. Nagising si Nina sa loob ng kwarto matapos ang 4 na araw. Nagising siya dahil tinawag siya ng isang mahinang boses. Nakasilip sa maliit na siwang ng pinto ang isang kaibigan ng kanyang ina. Sinabi nito sa kanya na sa loob ng ilang araw ay ililipad siya ng kanyang mga magulang pabalik ng India upang doon patayin. At kung gusto niya pang mabuhay ay kailangan niyang umalis sa bahay na iyon sa lalong madaling panahon. Nang mga puntong iyon, nasa itaas na bahagi ng bahay lahat ng kanyang kapamilya. Inipon ni Nina lahat ng kanyang lakas, gumapang siya papunta ng pinto hanggang narating niya ang likod ng bahay. Sa gilid noon ay mayroong bakod. Kung makakaliban siya doon at makakapunta sa kakahuyan ay maaari siyang makatakas. Bago lumipan ng bakod, nasa lubong niya pa ang kanilang aso. Usually, tumatahol ang asong iyon sa tuwing makikita siya nito, ngunit ng puntong iyon, tahimik lamang ito na nakatingin sa kanya. Na parang sinasabi na, "Nina, umalis ka na. Iligtas mo ang iyong buhay." At ganoon na nga ang kanyang ginawa. Sa awa ng Diyos, nakaliban si Nina sa bakod at nakapunta sa kakahuyan. Ngunit bago pa man siya makalayo,
Biglang nagdilim ang paningin ng dalaga. Nagising na lamang si Nina sa ospital. Isang buwan na pala siyang naroon at ni isang kaanak ay wala man lang bumisita. Mukhang hindi rin siya hinanap ng mga ito. Dahil wala naman siyang ibang mapupuntahan, tinulungan siya ng social service na makapunta sa isang women's refuge. Ngunit sa kasamaang palad ay hindi rin niya kinaya ang sitwasyon doon. Kasama niya doon ang mga babaeng lulong sa bawal na gamot, mga babaeng nasiraan na ng bait, at mga babaeng wala nang mapuntahan katulad niya. Pakiramdam ni Nina ay mas lalo siyang mababaliw kung mananatili siya sa lugar na iyon, kaya't nagdesisyon si Nina na umalis sa shelter upang magsimula. Habang nagtatrabaho bilang isang sales lady ng kitchen cabinets, may nakilala itong isang Indian na babae. Nang mga panahong iyon, meron itong nobyong Nigerian. Palagi nitong napapansin ang kanyang mga pasa at malimit siya nitong tanungin kung kailangan niya ba ng tulong, ngunit palagi niyang tinatanggihan ang alok nito. Bago sila maghiwalay ng landas, nangako ito noon na kung darating ang puntong kakailanganin niya ng tulong ay handa itong kupkupin at tulungan siya. Pinuntahan ni Nina ang bahay ng kaibigang iyon, ngunit sa kasamaang palad ay hiwalay na pala ito at ang kanyang nobyong Nigerian. Nang malaman ng Nigerian na ito ang kanyang pakay, kinausap siya nito at sinabing pwede siyang tumira sa bahay na iyon, ngunit kailangan niyang magbayad. Dali-daling tumango si Nina at sinabing magtatrabaho siya upang meron siyang maibayad sa upa. Pakiramdam niya ay ang lalaking iyon ang kanyang tagapagligtas at sa wakas ay dininig ng Panginoon ang kanyang dasal. Ngunit isang araw, niyaya siya nito sa isang party. Kinuhanan siya nito ng coke at ipinainom sa kanya. Naulit iyon ng ilang beses. Ang hindi alam ni Nina ay may halo pala itong alak at pampatulog. Nang gabing iyon, hinalay siya ng lalaking nag-alok ng tulong sa kanya. Ngunit kahit na ganoon, hindi pa rin makaalis si Nina dahil wala naman siyang ibang mapupuntahan. Kaya't nagpatuloy ang ganoong setup. Pakiramdam ni Nina na mga puntong iyon ay mahal na din siya ng Nigerian. Hindi naman nagtagal, nagbunga ang kanilang pagsasama. Ipinanganak ni Nina ang panganay nila ng isang sanggol na babae. Doon unang naramdaman ni Nina kung ano ang pakiramdam ng totoong pagmamahal. Nangako si Nina na ibibigay niya lahat para sa kanyang anak para hindi ito matulad sa kanya. Dahil wala namang pakialam sa kanya ang kanyang kinakasama, nagdesisyon si Nina na mag-business. Isang araw sa kanilang apartment building, may nakita siyang isang lalaki na napakaganda ng bihis. Naka-Amerikana ito at nakasakay sa isang napakagarang sasakyan. Nilakasan niya ang loob niya at tinanong ang lalaki kung ano ang trabaho nito. Sinagot naman siya nito at sinabing nagbebenta di umano siya ng cellphone. Sa loob ng kwarto nilang mag-ina, ni-research ni Nina lahat ng kailangan niyang gawin upang makapagbenta rin ng cellphone. At hindi naman siya nabigo. Nalaman niya lahat ng strategies at paraan upang ma-set up ang business na iyon at hindi nagtagal ay naging isa siyang respetadong distributor ng cellphone sa kanilang lugar. Inilipat niya rin ang kanyang anak na babae ng eskwelahan kung saan nag-aaral ang mga anak ng abogado at mga doktor upang magkaroon siya ng koneksyon. At hindi siya nabigo. Naging importanteng parte siya ng community iyon. Siya ang naging runner ng lahat at siya ang naging go-to person ng mga mayayamang magulang. Bilang isang people pleaser, hindi nahirapan si Nina na gampanan ang trabahong iyon. Nagpatuloy ang buhay ng mag-ina at nanatili ito sa piling ng Nigerian niyang kinakasama. Tumagal ang kanilang pagsasama ng halos 21 years at sa loob ng 21 years, nagkaroon pa sila ng 3 pang anak na lalaki. Ngunit sa pagdaan ng panahon, lalong lumala ang ugali ng kanyang kinakasama. Harap-harapan itong ng bababae at kalimitan nag-e-escalate ang kanilang pag-aaway sa sakitan. May isang pagkakataon pa na sinilaban nito ang kanyang unan upang patayin siya. May isang pagkakataon pa na 8 buwang buntis si Nina sa pangatlo nilang anak nang mag-book ang kanyang asawa ng isang Europe trip. Hiningan siya nito ng 8,000 pounds na panggasto sa kanyang bakasyon, ngunit wala siyang hawak na pera na mga panahong iyon. Nagalit ito at itinulak siya nito kaya't gumulong siya pababa ng hagdan. Hindi siya tinulungan ng kanyang asawa at agad itong umalis ng kanilang bahay. Walang nagawa si Nina kundi magtawag ng isang kaibigan at ito ang nagdala sa kanya sa ospital.
Nabali ang kanyang braso at sa kasamaang palad, hindi nakaligtas ang bata sa kanyang sinapupunan. Habang nasa ospital, ilang oras na hawak ni Nina ang sanggol na walang buhay. Mabilis na dumaloy ang mga luha sa mga mata ni Nina, ngunit walang boses na lumalabas sa kanyang bibig. Awang-awa siya sa kanyang anak dahil wala naman itong kasalanan. Ngunit hindi pa rin iniwan ni Nina ang kanyang asawa. Lumipas ang 1 taon, muling nabuntis si Nina sa bunso nilang anak. Ang batang iyon ang nagbigay ng panibagong pag-asa kay Nina. Hindi pa siya maaaring sumuko dahil may isa pang batang umaasa sa kanya. Nang mga puntong ito, dalaga at isang dentistry student na ang kanyang panganay na anak at ang kanyang pangalawang anak naman ay nag-aaral sa isang boarding school. Ngunit isang gabi, nagising na lamang siya sa amoy ng gas sa loob ng kanilang bahay. Pumunta siya sa kusina at nakita niya na binuksan palang lahat ng kanyang asawa ang kanilang stove. Amoy na amoy ang gas sa loob ng kanilang bahay. Alam niya na delikado ang ganoong sitwasyon kaya't hindi niya binuksan ang switch ng kanilang ilaw. Denial niya ang 999 upang humingi ng saklolo. Mabilis namang dumating ang tulong at dinala sila ng mga ito sa isang shelter. Ngunit pagdating nila sa shelter, hindi masikmura ni Nina ang lugar na pinagdalhan sa kanila. Napakadumi ng lugar na iyon at mayroon pang mga dumi ng tao na nakapahid sa mga dingding. Dala ni Nina ang bunso niyang anak na mga oras na iyon at pakiramdam niya ay hindi sila ligtas sa lugar na iyon kaya't nang magkaroon ng pagkakataon ay agad silang umalis sa shelter. Ito na ang sukdulan para kay Nina. Dito na siya nagdesisyon na iwanan ang kanyang asawa na nakasama niya sa iisang bubong sa loob ng 21 years. Hindi na ito bumalik sa kanilang bahay at kumuha na rin ito ng restraining order upang hindi na ito makalapit sa kanilang mag-iina. Para sa kanya, sapat na ang 21 years na pagsisilbi sa kanyang asawa kapalit ng pagtulong nito sa kanya. Nagsimulang muli si Nina kasama ang kanyang mga anak. Unti-unti nitong binuo ang kanyang pagkatao na winasak ng mga taong sanay magmamahal sa kanya. Dahil sa lahat ng kanyang pinagdaanan sa buhay, ninais ni Nina na ibahagi sa mundo ang kanyang kwento. Nais niyang maging isang inspirasyon para sa mga kababaihan na nakararanas rin ng pang-aabuso. Sa kasamaang palad, wala kahit na isa sa mga kapamilya ni Nina at mga taong lumapastangan sa kanya ang naparusahan. Mas pinili ni Nina na magpatuloy na lamang sa kanyang buhay para sa kanya at sa kanyang mga anak. Mas pinili niyang ilayo ang sarili niya sa mga taong nang api at nang abuso sa kanya. Mas pinili ni Nina ang kapatawaran at kapayapaan sa kanyang puso. Over time, katulad ng nabanggit kanina, ibinahagi ni Nina ang kanyang kwento sa buong mundo. Proud siya sa kanyang sarili dahil sa dami ng kanyang pinagdaanan sa buhay. Naroroon pa rin siya at nakatayo, malakas at punong-puno ng pag-asa. Isinulat din ni Nina ang kwento ng kanyang buhay at pinamagatan niya ang kanyang unang libro ng Master Your Life. Naging isang sikat na mindset coach din si Nina ng ilan sa mga most recognized boxers, UFC fighters at mga entertainment personality. Ibinahagi niya ang kanyang kwento sa House of Lords, nagsalita sa mga entablado sa buong mundo. Lumabas na rin siya sa mga interviews with some of the world's leading outlets na nakakuha ng halos 50 million views. Sa kasalukuyan, nakatira pa rin si Nina sa London kasama ang kanyang mga anak. Sa kabila ng lahat ng hamon sa buhay, mas pinili niya na maging positibo at magpatuloy sa kanyang buhay. Hindi lamang para sa kanya, kundi pati na rin sa libu-libong tao na umaasa na balang araw ay magkakaroon ng patas na pagtingin para sa mga kababaihan hindi lamang sa bansang kanilang pinanggalingan, kundi pati na rin sa buong mundo. Kung inyo pong nagustuhan ang kasong ito, please leave a comment and consider subscribing. Tap nyo na rin po ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos. Salamat po and ingat!